Again, para sa iba who have just joined us, nasa series po tayo ng Reasons Jesus Came into the World. And ang ating text for this morning ay makikita sa John 3:16. At ganito po ang sinasabi sa ating passage. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So habang pinag-aaralan ko po yung ating passage for this morning, ay may natandaan po akong isang awitin na related po sa topic na ating pinag-aaralan. Ganito po ang takbo ng lyrics ng unang stanza at ng refrain. And malamang alam din ng iba sa atin itong awiting ito. Familiar tayo dito. Ganito po ang takbo ng lyrics. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa. Ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo at magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sinasabi po ng awit na pag-ibig daw po ang gumising sa ating mga puso para makagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa at magkaroon po tayo ng pag-asa. Pagdating naman po sa refrain, sinasalaysay ng composer ang pagiging halimbawa po ng Diyos, pagiging example niya. At dapat siya ang pattern ng ating pagmamahalan at paggawa ng mabuti sa ating kapwa o pagtulungan. As I scanned po yung awiting ito, napansin ko po na may malaking kulang. Walang direct connection po ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng tao. At dun ko nakita yung problema. Walang direct connection po. Para sa composer, ang purpose ng pag-ibig ng Diyos ay para sakupin ang bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Ganun ang sinasabi niya sa lyrics. And sinasabi ng composer, kaya ganun, is yun yung pangangailangan natin. Bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Yun yung problema natin. At maging isang teaching example na humihingi sa ating mga tao ng tugon. Ganun ang ginagawa ng pag-ibig. Humihingi daw ito ng tugon sa atin bilang teaching example na mahalin ang ating kapwa at magtulungan. Ang tawag po namin dito sa theology ay the moral influence theory. Moral influence theory. At ang problema sa ganitong katuruan ay hindi nito pinapaliwanag ang lawak at lalim ng kabayaran na ginanap ni Kristo para sa ating katubusan. Yun yung dahilan kung bakit napakalaking napansin kong kulang doon sa awitin. Pero the fact na mayroong pagkukulang, ibig sabihin, iba yung nais na ituro ng mga awit. At dahil ang nais niyang ituro ay moral influence, ang kalalabasan po nito is that it is not teaching the gospel at all. Sa scriptures, ang isa sa mga qualities po or attributes ng Diyos ay pag-ibig. Explicitly, sinasabi po sa atin ni Apostol Juan that God is love. 1 John 4:8. For many of us, nagkaroon po tayo ng introduction sa pag-ibig ng Diyos sa John 3:16.
sa passage na ating pag-aaralan ngayon. Mahalagang pag-aralan ang tema ng pag-ibig, in this case, yung pag-ibig ng Diyos, sapagkat ito ay isa sa mga major themes ng Scripture. It not only gives us an example for Christian living, but ultimately, it displays to us God's motive for God becoming flesh. Hindi natin maintindihan kung bakit ang Diyos ay mahabagin. Hindi natin maintindihan kung bakit may pag-asa ang bawat mananampalataya. At hindi rin natin maintindihan kung bakit may mga pagpapala na nagmumula sa new creation, tulad ng buhay na walang hanggan, kung hindi po natin maiintindihan ang motive ng Diyos. At sa pag-aaral nito, yun yung ilalatag natin sa umagang ito. The irony with all this is that even though ang pag-ibig ng Diyos is a major theme sa Bible, today it is also the most misunderstood, if not the most misrepresented of themes in the Bible. Kung walang connection ang pag-ibig ng Diyos sa buhay at kamatayan ni Kristo, tulad ng pinapalaganap ng ilan, lumalabas na wala po tayong karapatang magtiwala kay Kristo para sa pagpapawalang sala at kapatawaran ng ating kasalanan. Wala rin tayong karapatang umasa na dadalhin niya tayo sa kanyang kinaroroonan. As Jesus explains sa kanyang priestly prayer sa John 17:24. So, brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin upang makilala natin na ang Diyos ay mapagmahal at may layunin siya para sa kanyang pag-ibig sa atin. Nawa magbunsod din po ito ng tamang attitude sa paglapit sa Kanya, ng pagsisiyasat sa ating mga sarili, at pananalig din sa Kanya habang nabubuhay tayo sa harapan ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As in past weeks, our question remains the same. What is or are the reasons Jesus came into the world? Ano po ba ang mga dahilan sa pagparito o pagbaba ng Panginoong Hesukristo sa mundo? What is or are the reasons Jesus came into this world? Sa ating passage po, sa John chapter 3, as we open our Bibles, makikita po natin dyan na may dalawang tauhan. Ang una po ay ang Panginoong Hesukristo at ang pangalawa ay si Nicodemus. Si Nicodemus po ay isang Fariseo, teacher of the law. He is a ruler at member po siya ng Sanhedrin, yung Supreme Court. Pwede nating sabihin or ituring na Supreme Court ng mga matatanda sa Israel. And lumapit po siya isang gabi sa ating Panginoong Hesukristo. Kiniklaim po niya na nakikita raw nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at kapabalaghan na ginagawa ng Panginoong Hesus. Nung lumapit siya sa Panginoong Hesukristo, sabi niya, we can see. We, ang ginamit niya, hindi sinabi I. So when he came to the Lord Jesus Christ, it seems that he was representing. May representation yung pagpunta niya sa Panginoon. Hindi lang siya pumunta doon for personal purposes, kundi it seems na may decision coming from the Sanhedrin or yung mga matatanda or probably the Pharisees na puntahan ng Panginoong Jesucristo at kausapin. And dito sa ginawa ni Nicodemus, mapapansin din natin na hindi siya pumunta para yung una, at least dito sa first few verses ng John chapter 3, it would seem na hindi siya pumunta doon para magsaliksik.
Because kiniklaim na nila na nakikita nila ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos kay Hesukristo. And so Jesus, in response sa sinabi ni Nicodemus, he exposes Nicodemus' pretensions and corrects him. Anong sabi ng Panginoon? Amen, amen, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Yun yung irony doon. You claim to see, pero sinasabi ng Panginoon, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So John 3 verse 3. Pinaliwanag ng Panginoon ang bagong kapanganakan or new birth ay banal na gawain ng Diyos upang baguhin ang isang makasalanan. It is a divine transformative work in the life of a sinner. And it is based on Old Testament promises din. Therefore, hindi na ito bago. Sabi ng Panginoon kay Nicodemus, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Sa John 3, 5-6. In this passage, Jesus was referencing God's commitment or promise in Ezekiel 36:24-28. Yung sinabi niya na unless one is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang pinatutukoy ng Panginoong Jesus ay ang pangako ng Diyos sa Ezekiel 36. At ganito po ang sinasabi sa Ezekiel 36:24-28. Ang tawag din po natin dito ay ang the New Covenant promises, no? Ganito po ang sinabi ng Panginoon kay Prophet Ezekiel. For I will take you from the nations, gather you from all the lands, and bring you into your own land. Then I will spring clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. You will live in the land that I gave you to your forefathers, so you will be my people, and I will be your God. So yun yung ibig sabihin ng Panginoon, na unless he is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So unless, so ang sinasabi ng Panginoon, unless na mangyari itong pinangako ng Diyos kay Ezekiel sa New Covenant, you cannot enter the kingdom of God. Pag tinignan natin ang reaction ni Nicodemus sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, nahirapan po siyang maintindihan ang pinapangaral ng Panginoon. Kaya nilarawan naman ng Panginoong Jesucristo sa kanya in a way na mas madali niyang maintindihan. Ang mga Pharisees kasi, because they appeal to Moses, we can say na ang comfort zone nila ay ang mga katuruan ni Moises. And so, Jesus led Nicodemus back doon sa account ng mga Israelites sa ilang. At ganito, nilarawan ng Panginoong Jesucristo na kung paano nag-provide ang Diyos ng pamamaraan upang maligtas ang mga Israelita. Ganon din ang mangyayari sa pagtupad ng pangako ng Diyos, no? Ganito ang sinasabi ng Panginoon sa John 3 verse 15. Sabi po niya, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang question dito is, bakit kailangang ipadala ng Diyos Ama ang kanyang anak? At bakit ito natutulad sa Old Testament account na binanggit ng Panginoon sa verse 15? This now leads us sa verse 16. And what's interesting in John 3:16 is that pinakikilala ni Kristo ang character ng Ama. Ganito ang kanyang sinabi. For God so loved the world that He gave
His only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. In this verse, Jesus reveals God's motive in salvation and his plan of giving new birth to man. Ang salitang world po sa scriptures ay maraming pakahulugan. And it can mean yung lahat ng tao. It can also mean yung sistema o pamamalakad o pamumuhay sa mundong ito. It can also mean plainly ang sakop ng lahat ng nilikha sa daigdig. Maraming pakahulugan po ang world in the scriptures. Depende po sa pagkakagamit. Mayroon namang mga theologians na nagsasabi na ang tinutukoy ditong world sa John 3:16 in a limited sense ay ang Roman Empire, sapagkat John was writing to Gentiles in the Roman Empire. At yun yung pagkakaintindi nilang world, yung sakop ng buong imperyo ng Roma. Mayroong iilan na nagsasabi naman na ang world dito ay mga hinirang daw. Ngunit ganito ba talaga ang pagkakaintindi ni Apostle John sa pagkakagamit ng world? We need to understand where he is coming from para maintindihan natin ang verse na ito. Balikan lang natin ang previous chapters para makuha natin ang pakahulugan ni Apostle John ng salitang world or sanlibutan. Ganito ang sinulat niya ukol sa sanlibutan. Punta tayo sa John chapter 1 verses 9 to 10. At ganito po ang sinasabi. There was the true light which, coming into the world, enlightens every man. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. So, ang sinasabi dito ni Apostle John is that Jesus is the creator of the world. Siya ang salita ng Diyos na lumikha sa lahat at lumalang sa tao. Siya ang ilaw at buhay na pumarito, ngunit hindi siya nakilala ng mundo. Bakit kaya? Makikita natin yung contrasts doon sa kinukwento ni Apostle John. Talon tayo sa John 1:29, on the day of Jesus' baptism. At ganito po ang pagkaka-introduce po sa kanya ni John the Baptist. John 1:29, the next day he saw Jesus coming to him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Dito naman ang sinasabi ni John the Baptist ay lugmok sa kasalanan ng mundo. At ito yung dahilan kung bakit, from the point of view of the Apostle John naman, is that this is the reason the world did not know Jesus Christ. It's because the world is blinded by its sin. At dahil sa kasalanan ng sangkatauhan at pagtanggi nila kay Hesukristo, ang buong mundo, ang buong sanlibutan ay hinatulan na. Sabi ng Panginoong Jesus sa John 3:18-20, He who believes in Him is not judged. He who does not believe has been judged already. Already. He who does not believe has been judged already. Ganun ang sinasabi sa verse 18. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Verse 19. This is the judgment, that the light has come into the world, and men loved darkness. Biruin mo, bumaba na yung ilaw. At pinakita niya ang kanyang kalwalhatian at liwanag. Pero anong naging tugon ng tao sa ilaw na siyang nagbigay buhay sa kanila? Anong naging tugon nila? Men loved the darkness rather than the light, for their deeds were evil. For everyone who does evil
hates the light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. So yun yung dahilan kung bakit ganito yung response ng mundo sa Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, ang salitang sanlibutan or world para kay Apostle John ay naglalarawan sa lahat ng tao. Sila ay nilikha ng Panginoong Hesukristo, ngunit lugmok na lugmok sa kasalanan such that hindi nila kinilala ang kanilang manlilikha. Imagine that. They were created in His image and likeness and yet hindi nila siya ni-recognize. Hinatulan din sila sapagkat bumaba sa sanlibutan si Hesukristo, ang ilaw na nagbigay buhay sa kanila, ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag. This world hates Christ. And it is in a state of condemnation. And God knows this, that the primary need of man, of sinful man, is God's saving grace. And now that we understand kung ano ang ibig sabihin ng world dito sa verse na ito, balikan po natin ang ating passage. Tanungin po natin ngayon, given na ito ang pakahulugan ni Apostle John ng world, bakit kailangang ipadala ngayon ng Diyos Ama ang kanyang anak? Ang sabi dyan, di ba, sa ating verse, for God so loved the world. Sa isipan po ng isang Hudyo, madaling maintindihan na mahal ng Diyos ang Israel. Kitang-kita yon sa buong Old Testament. Kapag tiningnan natin ang scriptures, it is evident that God loves Israel. At alam yun ng bawat Hudyo. God chose Abraham to make for himself a people. But here in our passage, ang emphasis at sagot ni Apostle John sa tanong ay, for God so loved the world. God so loved. Napakalaki ng kanyang pag-ibig. Hindi para sa mga Hudyo lang, pati na rin sa mga Hentil. And that is what makes this passage difficult para sa mga Hudyo. Alam nila ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Pero this time, ang emphasis ngayon, ang sinasabi ni Apostle John is that hindi naman Hudyo lang eh. Kasama pati ang mga Hentil sa panukala ng Diyos. And so that is the reason why God sent His Son. It was not for Israel only, but it was for the whole world. The whole world has sinned and continues to sin before God. Punta naman po tayo doon sa pagkakagamit ng salitang pag-ibig. Whenever we talk about love, we tend to think about it as a feeling. Ang tingin po natin sa pag-ibig ay feeling lang or emotion. We express this feeling in different ways. Meron pong pagmamahal sa pamilya, merong pagmamahal sa magulang, may pagmamahal sa mga kapatid, merong pagmamahal sa mga kaibigan, pero siguro yung sa mga Gen Z at saka mga millennials natin ngayon, kapag sinabi sa iyo ng nililigawan mo na, I love you as a friend lang, alam na natin yun, na friend zone ka na. Sa mga generation ko, ang tawag namin doon, na busted ka na. Hindi ganun ang tingin sa'yo. So, huwag kang assuming. At makikita rin po natin sa scriptures, last but not the least, na ang pagkakagamit at ganun din sa panahon natin ngayon, mayroon ding pagmamahal ng mag-asawa sa isa't isa. But here in our verse, what we need to understand is that the love that God has given us is not just a feeling. Hindi siya feeling lang. At dito po tayo nalilin lang sa feeling ng pag-ibig na pinapalaganap sa panahon natin ngayon. It is not just a feeling. God's love
is not just a feeling. Hindi ito tulad na natin ngayon na pag may ina-appreciate tayo o nakakatanggap tayo ng mga compliments, if someone is admiring us, if someone likes us on social media, if we are happy about the comments, ang nagiging response natin, nagbibigay tayo ng finger heart or ng small heart at one point. Hindi po ganun yung pag-ibig na pinapakita dito ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos para kay Apostle John ay pinahayag. Ito po ay nasusukat at pinatutunayan. At ginawa ito ng Diyos minsan magpakailanman. It has expression in God's commitment and action. At ito po ay makikita in biblical history. Pinahayag ito ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga pangako sa lumang tipan. Nakasukat ito nang bumaba ang Panginoong Hesukristo. When God became man, namuhay siya kasama ang mga nilikha niya na ayaw naman sa kanya at napupuot sa kanya. Pinatunayan din ito ng Diyos nang ibigay niya ang kanyang anak, ang bugtong na anak, upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Kapag sinabing bugtong na anak po, sa original language, ito ay nangangahulugang special, beloved, at in-apply din ito kay Isaac noong ihahandog po siya ni Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, "Take now your son, your only son, whom you love," Isaac. Yung salita doon, yung your son, your only son, whom you love, is the same word na nandito sa John 3:16, yung only begotten son, na ang pakahulugan ay special and beloved. Dito sa ating passage, ang special and beloved ng Ama ay si Hesukristo. Sa kultura po natin, alam po natin na God is love. We expect God to love us dahil iniisip natin na deserve po natin. Tingin po natin mabait po tayo. Tingin po natin magaling tayo, makipagkapwa-tao. Tingin po natin masunurin po tayo sa batas at mabait naman din tayo. Tingin po natin na magaling tayo sa pagsunod sa kautusan. Therefore, tingin po natin lovable tayo. Karapat-dapat po tayo sa pagmamahal ng Diyos. Ganito po ang tingin po natin at ang attitude natin sa John 3:16. For God so loved the world because we're so lovable that He gave His only Son. Maaaring hindi tayo aware, pero ganun ang nagiging attitude natin sa verse na ito. For God so loved the world because we're so lovable, or because we deserve to be loved, that He gave His only begotten Son. Pero, in light of Scripture, this is nonsense. Nonsense siya. Ganun pa man, marami sa atin na ganun ang attitude when we approach this passage. Sinisingit natin ang ating sarili sa Scriptures. Now, what makes God's love so astonishing and wonderful is this. Binigay po niya ang kanyang special, beloved Son para maging handog para sa mga tulad natin. Binigay niya His Son, His only Son, whom He loves, para sa mga tulad natin. Yung world, yung dinidescribe na world dyan sa John 3:16, tayo po yun. Tayo yung tinutukoy na nilikha ni Kristo ngunit hindi siya kinilala. Tayo po yung tinutukoy na ayaw sa ilaw na naparito sa sanlibutan sapagkat inibig natin ang dilim kaysa liwanag. So ngayon, dahil sa mga descriptions na ito,
Ang tanong sa atin ay, kaibig-ibig po ba tayo? Deserve ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Ganun ang evaluation ng scriptures sa atin. Kaibig-ibig ba tayo? Hindi. Hindi po tayo kaibig-ibig. Ganun pa man. Ito na. Ganun pa man, anong ginawa ng Diyos? What does He do? Jesus says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." That is what makes God's love so astonishing and so wonderful. That even though we are unlovable, God expresses His love toward us by sending His Son. Pinakilala sa atin ni Jesucristo ang karakter ng Diyos. God is love because He sent His special, His beloved Son. Kung ang pag-uusapan naman po natin ay ang pagiging deserve natin and what is fair for us, puntahan lang natin yung sandali. Isipin natin, para sa mga tulad natin, what do we really deserve? What is really fair for us? Because we like darkness, we hate the light. Our deeds are evil. Puro ganun ang description. Tayo yung makasalanan, tayo yung nagkakasala sa harapan ng Diyos, tayo yung nagpapalaganap ng kasamaan sa mundong ito. What is it that we really deserve? Ganito po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Whoever does not believe is condemned already. Sa John chapter 3. Whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment. The light has come into the world and people love the darkness rather than the light because their works are evil or were evil. Dapat lang na mapahamak tayo. Yun yung fair. That is what we deserve. Dapat mapahamak tayo. Dapat maparusahan tayo sa walang hanggan. Dahil ayaw natin sa Kanya. Ayaw natin sa ilaw na pumarito at sa liwanag na Kanyang dala. Mas pinili natin ang kadiliman, ang maging kaaway ng Diyos. Therefore, yun yung deserve natin. Ngunit ang sabi pa sa verse, hindi nagtatapos doon. Ang sabi sa verse, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life or have eternal life. Dito ngayon nakikita natin na may layunin ang pag-ibig ng Diyos. Ang layunin ay should not perish. Those who believe in Him should not perish but have everlasting life. May sinabi po si D.A. Carson, isang theologian, sa kanyang aklat po na The God Who Is There, ukol sa pagparito ni Kristo bilang expression ng pag-ibig ng Diyos. Ganito po ang sinabi niya. But Jesus doesn't go to the cross because He is a victim of fate. He does not go to the cross as an abstract lesson. He does not go to the cross as a mere example, though He is an example. He has a purpose in going to the cross. It is to save people from condemnation that is already hanging over them. The purpose of His coming and His death on the cross is not to condemn, but to save the world. Sa mga katuwid, may ugnayan ang ginawa ni Kristo sa pagbabago ng ating moral na katayuan sa harapan ng Diyos. May direct connection po ang pag-ibig ng Diyos sa kaligtasan. Maliwanag na ang intensyon ng Diyos na magligtas sa pamamagitan ng paghandog kay Jesucristo na Siya ang umako ng ating parusa at mamatay sa ating kamatayan upang mapasa atin ang isang buhay na naaangkop sa pagbabago ng ating moral na katayuan. Ang tawag po dito ay ni Apostol John ay buhay na walang hanggan. Yun yung buhay na naaangkop sa pagbabago ng ating moral na katayuan sa harapan ng Diyos. Itong buhay na walang hanggan ay hindi isang future state
na matatanggap natin in the far future pagbalik ni Hesukristo. Hindi. It introduces a new quality of life na malaya, mapayapa, lumalago, at lumalalim sa pananampalataya kay Kristo. And because of this, it is given to us by God today as one of the blessings of salvation in this life that will lead to the new creation. So blessings ito ng new creation na in advance ng Diyos dahil sa ginanap ng Panginoong Hesukristo. Ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos. And so mga kapatid at kaibigan, by coming down, suffering, and dying on the cross, Christ revealed to us that God is love. By sending His only begotten Son, our eyes were opened to see how much God loves this world. That when we did not yet love Him, He loved us with such a great love, an everlasting love, by sending His Son, whom He especially loved, to die for us. Habang ginagawa ko to, naisip ko, sino sa ating mga magulang handang ihandog ang kanyang anak para mamatay sa kanyang kapwa? O sino kayang magulang ang handang ibigay ang kanyang anak para makulong sa piitan at ma-death row para sa isang kriminal? These are truths that we are confronted with. But in the gospel, we see that this truth, itong truth na ito, is a reality. At ginawa ito ng Ama. Pinadala niya ang kanyang beloved na anak para mamatay para sa atin. And by His life, we who were condemned for everlasting punishment received eternal life. At dahil binigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak bilang handog, ano ngayon ang nararapat na tugon sa kaloob na biyaya ng buhay na walang hanggan? May mga nangangaral po na kailangan daw gawin o kailangan daw nating gayahin si Kristo at mabuhay ng tulad niya. Sa makatuwid, sinasabi nila na para ma-enjoy mo ang blessings ng salvation, kailangan mong paghirapan ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at magtiis tulad ng pagtitiis ni Kristo. Wala rin po itong pinagkaiba sa konsepto ng pag-ambag sa gawa ni Kristo. Again, sasabihin ko po, this is nonsense. Hindi po ito tinuturo ng Scripture. Ang tawag pa nga dito ni Apostol Pablo ay kabayaran sa pagtrabaho. Or sa panahon natin, sweldo. Sweldo po ito. Sapagkat ganito ang paliwanag pa ni Apostol Pablo. Ang binibigay sa taong gumagawa ay hindi binibilang na kaloob. Hindi ito gift. Ano daw ito? Kundi upa. Kasi parang inarkila mo yung tao Gumawa siya, tapos binabayaran mo siya. Ngunit sa ating passage, wala tayong mababasa. At ganun din in other passages in Scripture. Wala tayong mababasa na ang binibigay ng Diyos ay may kapalit o humihingi siya ng kabayaran para sa kanyang handog. Wala tayong mababasang ganun. Sa ating passage, ang dapat na tugon kapag tumanggap tayo ng isang handog ay tanggapin ito. Di ba?
At ang salita na ginamit sa ating passage to symbolize yung tamang pagtanggap sa isang kaloob ay ganito. Sa John 3:16, whoever believes in Him. Whoever believes in Him. Sa makatuwid, ang kaloob na ito ay para kanino? It is for those who believe in Him. Ito ay para sa mga nananalig kay Kristo na sa pamamagitan niya ang Diyos po ay nagliligtas. Hindi ito para sa gumagawa para makamtan ang kabayaran sa paggawa niya. Ganito po inilarawan ni Jesucristo sa John 3 verses 14 to 15, gamit ang Old Testament, ukol sa pananalig mula sa lumang tipan. John 3 verses 14 to 15, ganito po sinasabi, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, or rather, upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sounds similar sa John 3:16, pero ang ginawa ng Panginoong Kristo, yung first half, kinonekta niya po sa Old Testament. Itong verse 16 na sinasabi ang sino mang sumasampalataya sa Kanya or whoever believes will in Him have eternal life, ay makikita po yung account na ito sa Numbers 21 verse 4 to 9. Sa Numbers 21 verses 4 to 9. Ito po yung account ng mga Israelita sa ilang. They were feeling discontentment sa Panginoon at naiinip sila sa Kanya and they were grumbling. Reklamo sila ng reklamo. Ang ginawa ng Panginoon ay nagpadala po siya ng mga ahas. At itong mga ahas ay pinagtututuklaw sila. So buksan po natin sa Numbers 21 verses 4 to 9 para basahin ang account na ito. Ito po yung ginamit ng Panginoong Kristo dito sa John 3 verse 15 para i-describe sa atin ang belief, whoever believes, or pananalig, o pananampalataya. Ito yung illustration na ginamit. Numbers 21 verses 4 to 9. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo or Red Sea upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot ng paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila ay pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yun sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang tugon nila sa Diyos ay kailangang tumingin sila sa ahas na tanso para gumaling. Ngunit magagawa lamang nila na tumingin sa itinaas na ahas kung kikilalanin nila na nagkasala sila kay Yahweh. Notice yung order, pagkakakwento po ng passage, na nauna muna ang kanilang confession, pag-confess ng kanilang kasalanan. At ganun din kay Kristo na itinaas sa krus. Tandaan po natin, lahat sa atin ay tinuklaw ng ahas at nanganganib na mamatay dahil sa kamandag o sumpa ng ating mga kasalanan. Ang biblical description ng pananalig ngayon ay ganito.
Number 1, ang pag-aamin ng ating mga kasalanan. Sabi ng mga Israelita sa Numbers 21, "Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Hindi natin maaaring sabihin na nagsisisi po tayo sa ating mga kasalanan kung hindi muna natin aaminin ang mga bagay na ating mga pinaggagawa at pinag-iisip. May pananagutan po ang bawat isa sa ating Diyos. At kailangang patuloy tayong nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Ang point dito na tinuturo sa atin ng passage is that God is looking at a life of repentance. And we should continue in that. A life of repentance. Makita natin sa passage na inamin nila ang kanilang kasalanan. And that's the only time na nakalapit sila at tumingin sila sa ahas. Pangalawa, which leads us dun sa second point. Pagkatapos ng pag-amin ng mga kasalanan, lumapit at tumingin kay Kristo. Mapapansin po natin na ang ahas na tanso ay hindi pinagawa sa mga Israelita. Lest na magkaroon sila ng ambag sa paggawa nito. Bagkus pinagawa ito sa iba. Pinagawa ito kay Moises. At nang magawa ito ni Moises, ang sabi ng Diyos, sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Doon pa lamang sila lumapit at tumingin. Dito sa ating passage, ang nararapat na tugon natin na ginagamit ng Diyos sa pagpapawalang sala ay ang pananalig. Sa John 3:16, ang salitang believes po ay hindi one time, big time. Ito po ay sa original language, nasa present active participle. Nasa form ito ng believing. Whoever believing or whoever continues to believe. Ganun ang sense niya. Nagpapatuloy. Ibig sabihin, nag-start sila at some point sa buhay nila sa pananampalataya at nagpapatuloy sila sa pananampalataya. Using the Old Testament, ngayon, nararapat na patuloy tayong tumitingin kay Kristo. Na siya lang ang makakapagligtas sa atin. Nagtitiwala tayo sa kanyang kakayahan na tubusin tayo at pagalingin ang ating mga kaluluwa. God is the God of life. He is the one who graciously gives eternal life. Ganito ang testimony ng Diyos ukol sa kanyang pag-ibig. God expressed His love to an unlovable world by sending to them whom He loved the most, His only begotten Son, so that all who believe in Him will not perish, but will have eternal life. What is the reason Jesus came into the world? Jesus came into the world, mga kapatid, to reveal God's love, God's great love for sinners like you and me. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang ating dakila at mapagmahal na Panginoon.